kayong mga politiko, dinalal namin kayo dyan para tulungan ang mga mayang Pilipino na paunlarin ang mga buhay nito. Hindi para agrapyaduhin o pagnakawan nyo ng pera o pondo ng bayan. Magtulungan kayo, pangatin nyo ang Pilipinas. Mga politiko kayo, kayo ang may karapatan na gumawa ng naaayon sa batas. Hindi kayo ang violators. Sir, mabalik tayo doon sa ginagawang investigasyon dito sa flood control natin. Kanino ba or sino ang mas pinagtitiwalaan nyo? Sino bang investigasyon sa Kongreso or yung investigasyon ng Blue Ribbon sa pangunan ni Senator Marcoleta? Yun, mas pinagkakatiwalaan ko yung Blue Ribbon under the Senator Marcoleta investigation. Dahil yun ay may prinsipyo para sa bayan at mamayan. Hindi ako magtitiwala sa independent panel na sila rin ang may likha dahil sila rin ang ugat kung bakit may anomalya sa flood control project. Ginagawa lang nila magkaroon ng independent panel for investigation for flood control para makontrol din nila ang investigasyon at matago ang mga tunay na salarin. Doon ako magtitiwala sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. I trust Senator Marcoleta to fight and concern for Filipino people. Sir, naniniwala ka ba na parang ito, Sarsuela, yung nasa Congress? Opinion mo lang. Muro-muro, muro-muro ba? Oo. Hindi, yung sa Congress, ay sa Congress. Talagang muro-muro yan. Etong kay Marcoleta, kay Senator sa makatarungan pa to eh. Dahil maraming nailalabas dito. Yung sa Kongreso, moro-moro yan. Bakit ko nasabi? Sino ba ang speaker sa congressman? Sa Kongreso, sino ang speaker dyan? Sino? Oh, bakit natin paniniwalaan? Moro-moro, tama ka kapatid. Moro-moro ang investigasyon sa Kongreso. Dahil ang pinakaulo sa Kongreso ay hindi lang pinakaugat ng problema natin ngayon. Bakit kaya hindi nila in-actionan ng sinasabi ni Congressman o nga palagay mo na most corrupt budget ang 2025? Yes! Most corrupt. Talagang corrupt. Isipin mo, yung sa ginto lang natin, nilabas nila. Saan napunta yun? Pero parang hindi nag-ingay ang ginto, no? Hindi nga nag-ingay kasi nga lahat sila, halos lahat, hindi naman lahat kasi, halos lahat dyan nakinabang. Kaya walang kikibo. O, eto tanong. Pag-usapan natin yung tunay na problema. Yung pagtaas ng tubig natin. Sino ba mga politiko ngayon ang nagmamalasakit dyan? Sa pagtaas ng tubig natin. Sa pagtaas ng kuryente natin. Sa pagtaas ng mga bilihin natin. Yan ang tunay na ugat ng problema ng mga mamamayang Pilipino. Hindi yung impeachment. Hindi yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dahig. That is not a problem of the Filipino people. That is another creation of problem. Kaya dapat ang unahin nila na gampanan ay ang pagpapaunlad sa ating bansa at sa mamamayan ito. Kawawang-kawawa na po ang mamamayang Pilipino na paulit-ulit na lamang ninyong pinupusapos. Tama, no? Kasi bakit unahin nila yung batas para sa pagpapababa ng edad kung may mas priority? Yes. Yung sinusulong ni Marcolita, yung kuryente. Pwede yun. Sir, dun sa sinusulong po nila na panukalang batas na gusto nila pababain yung magiging kandidato ng magpapangulo tsaka ng senator. Sa tingin niyo, Vice President, sa tingin niyo po ba meron silang mga hidden agenda at may mga nasagot ko na kanina. Nasagot mo na po? Ulitin mo. Merong ahenda dyan. Tulad ng sabi ko nga kanina. Ilang taon na si Congressman SM? Ilang taon na yan? Ilang taon ba yan? 32? Di ba ang election ulit, 2028? Oo. Hindi madadagdagan ng edad. 36. O, 35. Pagdating ng 2028, pwede na siya. 35, oh. He is entitled to run as a Vice President. So yan pala yung parang nila. Yes yan. Ako, nagre-research. Hindi ako basta-basta nagsasalita ng walang grounds. Pinag-aaralan ko rin ngayon ang galawan sa politika. Sir, tanong ko lang sir, di ba kasama ka sa 1980s loyalist? Isa ako sa 1980s original Marcos loyalist. Duterte kami na yun. Isa ako sa nag-withdrawal of support.
in social media na sinabi ko na wala na ako sa Marcos Loyalist. Dahil dati ako talaga nagula sa Marcos Loyalist nung ama. Ngayon, dahil nga tumakbo yung anak, dahil anak siya, junior siya, I trust him. Salim lahi. Ako sa totoo lang, honestly speaking nakaranas kasi ako nung panahon ng tatay na maganda naman ang ginawa. Pagpalagay natin may kurakot din yun. Pero sa totoo lang, nakita mo naman ang development sa ating bansa. Halos lahat yan, yung tatay ang may gawa. Kaya nagpapasalamat pa rin tayo kahit papano, kurakot man yung tatay, meron ka nakitang proyekto. Ang masaklap na yun, kurakot, walang proyekto. Hindi tayo nakinaman. Double, ano yun? Double kill. Double kill yan, double kill. Oo, double kill tayo. Pinatay na tayo ulit. Sir, tanong ko lang, total magaling ka sa mga pag-analysis eh. No? Sir, ano yung nakikita mo na bakit parang sinisintruhan ang Diskaya ngayon? Bakit Sir? Bakit Diskaya ngayon ang sinisingil? Bakit hindi yung mga nasa kongreso na nag-insert ng bilyon-bilyon? Palagay mo ano yung kanilang hidden agenda diyan? Bakit mga Diskaya yung parang sinusugod yung bahay? Hindi yung mga congressman at mga DPWH officer. Kasi ang Diskaya, kaya naka-hot seat sila ngayon at natutuligsa masyado. Kasi nga, dahil ang Diskaya family ay masyadong showy sa pagpapakita ng kanilang mga yaman na hindi naman nanggaling sa kanila. Ang kanilang kayamanan ay sa totoong buhay nanggaling po sa ating mga buwis na ibinabayad sa gobyerno. Kaya ang Diskaya family ngayon ay binubulabog ng mga simpleng mamamayan dahil isipin nyo naman, isang pamilya lang sila. 4 na po ang sasakyan. Hindi basta sasakyan yan. Luxury car, vintage car na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Habang tayo naman na mga mahihirap na mamamayan ay nagdurusa, lumalangoy sa kumuloy ng kahirapan, lumalangoy sa maruming tubig baha, habang sila'y lumalangoy sa dami ng kanilang pera. Sir, may tanong mga OFW. May solusyon pa ba? May nakita ka bang solusyon para sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon? Merong malaking solusyon kung magkakaisa ang mga mamayang Pilipino para makiusap at manawagan na bumaba ang Pangulong BBM. Yan lang yun. Dahil sa lang ang tinitignan at sinusundan ng mga kasalukuyang nangungurakot ngayon. Bumaba na lang. Para sa kapayapaan, walang magulong mangyayari. Step down, give the position to the next as per Constitution. Ibig sabihin nung may karapatan tayong tuliksain at husgahan ng mga taong sangkot sa korupsyon, lalong-lalo na ang pamilyang Diskaya. Yes, meron tayong karapatan dyan na hindi naman ito pagtuliksa. Ito ay pagpapayag ng isang katotohanan at bawang katotohanan lamang. We are not against the Diskaya family because we doesn't know who's there. But sa ginagawa nila ay nagpapakita lamang sila nang wala silang malasagi sa ating bayan at mamayan. Bakit ko nasabi? Yung pera na mga ito sa 40 na sasakyan ng vintage luxury car, kung ginamit sa proyekto ng flood control, baka hindi tayo binabaha ngayon. Baka hindi tayo nakakaranas lumakoy sa tubig baha at hindi rin magiging idea ng Pangulo na painumin tayo ng tubig baha. Pinili nyo tubig ba? Painom sa atin? Payag kayo, ganito ka na filter. Kalokohang malaki. Yung Africa nga, isa sa matatawag natin pinakamahirap na bansa. Kahit kailan, hindi sila dumanas o uminom ng tubig baha. Tapos tayo, medyo mataas ang antas natin pagdating sa ekonomiya, pagdating sa pagiging bansa. Ginagalang at nire-respeto pa rin dati ang bansang Pilipinas. Painumin mo ng tubig baha. Ano magiging sitwasyon natin? Ano iisipin ng mga karatig bansa natin, mga kapitbahay nating bansa? Ano iisipin ng bansang Hong Kong, bansang Taiwan, bansang Japan, bansang Indonesia, bansang Malaysia, bansang Sri Lanka, bansang Bangladesh, bansang India? Ano ang titingnan nila sa atin? Yung mga Pilipino, wala nang mainom, iniinom ang tubig baha. Yan ba ay magiging proud tayo bilang isang Pilipino? Hindi!
Sir, may nakikita ka bang magandang mangyayari dito sa investigation na ginagawa ni Bongbong Marcos? Wala 101% kasi sila nga yung ugat eh. Sila talaga gumawa ng independent panel for investigation and flood control because they are there. Sila mismo alam nila yan. Ngayon, to control, to manipulate the result, gagawa sila. Kasi yung kay Senator Marcoleta under Blue Ribbon Committee, yun ang tamang talagang investigasyon. Sila ang may competent to investigate the flood control cost project. Ang committee, ang investigasyon ng Blue Ribbon under Senator Marcoleta. Yan ang talagang dapat mag-imbestiga. No needed ang independent panel for investigation. Yan ay lalabas na naman na isang malaking manipulasyon and controlling the real result or real concern sa mga anomalya na yan. Tanong lang, ano yung masasabi mo na sabi ng mga Marcos vlogger? Dapat daw kurihin si BBM dahil isiniwalat ni BBM ang korupsyon dyan sa flood control. Talagang mga bobo. Mga bobo nagsabi niyan. Bakit ko nasabi? Di ba noong una siya mismo ang nagsabi na meron tayong flood control? Di ba? Nabangga lang ng barko. Di ba sinabi niya meron? Yes. Hindi na sinasabing wala. Ghost project wala. Meron tayong 5,500 flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Ibig sabihin, hindi niya alam na may ghost project. Kaso, puputok yan. Nung nag-vlog ang isang nung nag-vlog kayo, nabanggit na yan, kung natatandaan nyo, nabanggit natin yung ghost project. Lumabas ang pondo, walang proyekto. Ako yun, at nakita nyo naman tayo yun. Wala pa yan, wala pa yung mga issue na yan. Nakapagsalita na tayo tungkol sa mismanagement ng mga pondo dahil kinukurakot lang nila. Di ba? Ano sabi ng Pangulo? Nabangga lang, nandyan. Hindi, isa pa yung nabangga. Una yun. Pangalawa yung na-overwhelm. Naunang banggit niya, nabangga lang ng barko. Pangalawa, tumagal. Hindi na effective yung bangga ng barko dahil sinita siya. Asa ng barko? Ngayon, ang ginawa niya na lang, pangalawang statement, na-overwhelm. Bakit may baha? Alam nyo, mabait ang Panginoon natin. Yung mga sunod-sunod na pagulan at bagyo, yan ay pagpapatunay lamang na ipinipisto ng Pangulo ng Panginoong Diyos ang mga katiwalian sa flood control project. Dahil kung hindi papagyo at hindi uulan, hindi matutuklasan na yung mga pagbaha ay nawawala na pala ang pondo sa flood control project. Kaya yan ay isang pagsisiwalat ng ating Panginoon. Ipinipisto niya ang pamahalaan na yung pondo ng flood control project ay wala na. Ang katunayan, ito, bumaba kayo. To see is to believe. Sir, ano masasabi mo na parang gusto nilang i-connect sa Duterte administration ang issue ng flood control? Kung mag-iimbestiga sila, salamat sa tanong, maganda yan. Kung mag-iimbestiga sila o magre-research sila, hindi yan, walang kaugnayan si Pangulong Duterte. Sa katunayan, si Pangulong Duterte pa nga ang stopper. Na-stop ang mga proyekto na walang sapat na dokumento. Naging mahigpit sa dokumento ang term ni Pangulong Duterte. Kung i-research nyo, malalaman at matutuklasan nyo. Huwag kayong maniniwala sa mga vlogger na sa kadiliman o mga Marcos vlogger. Dahil sila, ang pinoproteksyonan nila ay hindi ang bayan at mamayan. Ang pinoproteksyonan ng Marcos vlogger ay ang Marcos at ang kaalyado nito. Yun po ang katotohanan. Kaya nabanggit nila na si Duterte ay may kaugnayan dyan sa mga flood control. Imposible po yan. Dahil